Si Scott at Teresa ay magka-business partner. Matagal nang inis na inis si Teresa kay Scott kahit na wala naman itong ginagawa. Wala siyang kamalay-malay na natutuwa si Scott kapag nagagalit si Teresa sa kanya dahil matagal nang may lihim na pagtingin si Scott kay Teresa. Nakasanda lang noon ni Teresa sa malamig na lamesa. Hawak ang basong may konting natitirang alak. Magulo ang buhok niya, nakalugay at halatang ilang oras na siyang umiinom. Paminsan-minsan ay napapatawa siya mag-isa. Paminsan-minsan naman ay biglang napapabuntong hininga. Sa tapat niya, tuwid ang upo ni Scott. Pero baka sa mukha nito ang pagod at stress. Paulit-ulit nang tinitingnan ng relo niya. Saka si Teresa, saka ang baso nitong halos walang laman. Teresa, please. Tama na. Last na yan, kanina pa. Napanguso si Teresa, namumungay ang mga mata. Halatang lasing na dahil kanina pa siya umiinom mula nang malaman niyang nais siyang ipakasal ng kanyang mga magulang sa lalaking hindi niya kilala at mahal kaya inaya niya si Scott mag-bar. Last na talaga, sagot ni Teresa sabay taas ng baso. Promise, pinky swear, Scout's honor. You're not even a scout. Natawa lamang si Teresa. Ay, bartender! Another shot? No. Agad inabot ni Scott ang baso. She's done. Sir, sure po? Yes, very sure, please. Napapout si Teresa, parang batang hindi napagbigyan. KJ mo talaga, Scott. Ever since. Kaya ka walang jowa. Umangat ang kilay ni Scott. Excuse me? Joke lang. Sabay tawa ni Teresa. Relax ka lang. Masama na naman agad tingin mo sa akin kahit hindi ko nakikita. How can I relax when you're one drink away from passing out? Hindi ako iiyak. Biglang sabi ni Teresa, seryosong tono. Hindi ako iiyak tonight. Napabuntong hininga si Scott. Napapahawak na lamang siya sa kanyang ulo. No one's asking you to cry. But I want to. Biglang tumingin si Teresa kay Scott, namumulang mata. Pagod na ako. Natahimik si Scott. Kilala niya ang tono na yon, hindi lasing, kundi pagod na pagod na. Pagod saan? Sa expectations. Sagot ni Teresa. Sa pamilya ko. Sa future na silang nag-decide. Sa lalaking ipapakasal daw sa akin. Na hindi ko man lang mahal. The arranged marriage. Mahinang sabi ni Scott. Tumango si Teresa, pilit nang umiti. Yeah, gusto nila ako ipakasal pero ayoko. Pero anong magagawa ko? Hindi ko kayang mabuhay nang hindi marangya. Hindi ko kayang walang mga cards ko. You can say no. Hindi ganun kadali. Sabay iling ni Teresa. Ikaw, may choice ka palagi. Ako, wala. Natahimik si Scott. Tinitigan niya lamang si Teresa na may awa, lungkot, halong-halong emosyon at nangingibabaw sa kanya na itaka si Teresa sa kasal. Biglang tumayo si Teresa pero agad ding napaupo ulit dahil nahilo. Easy. Scott. What? Ngumiti si Teresa, ngiting may binabalak. Napatingin siya kay Scott na napakunot noo. What if magpakasal tayo? Napaawang ang labi ni Scott sa gulat. Ha? Ikasal tayo. Ngayon na. Napahawak si Scott sa sentido. Teresa, lasing ka. Hindi ako nagbibiro. Mariing sagot ni Teresa na tumalim ang tingin. Kung kasal na ako, wala na silang magagawa. Tapos na ang arranged marriage. Tapos na ang kontrol nila sa buhay ko. You're not thinking straight. I am thinking clearly for the first time. Halos sigaw ni Teresa. Ikaw ang safe choice. Hindi mo ako sasaktan. Hindi mo ako ipapahiya. Tsaka may pangalan ka sa industry. For sure magugustuhan ka nila. Gustong-gusto kitang pakasalan. Pero hindi sa ganitong wala ka sa wisyo. Sabi ni Scott sa kanyang isipan. That's not a reason to marry someone. It is for me. Bulong ni Teresa. Napanguso na. Please,
Tumayo ulit si Teresa at tinawakan ng kamay ni Scott. Lumapit na rin siya. Halos magmakaawa na siyang kinahina ni Scott. Tulungan mo ko, please. Napapikit si Scott. Ilang taon na niyang ginagawa yon, ang tulungan si Teresa mula sa likod, kahit hindi napapansin. You'll regret this. Hindi. Mabilis sa sagot ni Teresa. Promise. Hindi nakaimik si Scott na bumibilis ang pintig ng puso, lalo na nang lumapit si Teresa sa kanya at hawakan siya sa pisngi. Hinaplos pa siya nito. Please, pakasal na tayo. Ayoko talagang ikasal sa hindi ko kilala. Tayo na lang. Pagmamakaawa ni Teresa. Napakagatlabi si Scott tsaka napabuntong hininga. No choice siya at bahala na kung anong mangyayari kinabukasan. Makalipas ang ilang sandali, nasa loob na sila ng sasakyan ni Scott. Tahimik si Teresa, nakasandal sa bintana pero tuwang-tuwa deep inside, habang si Scott ay mahigpit ang hawak sa manibela. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit na gusali na may nakasulat 24-hour civil wedding. Last chance. Seryosong sabi ni Scott. We can still leave. If you leave, I'll hate you forever. Pabirong banta ni Teresa. Anakan kita dyan agad. Talagang hindi kita iiwan. Ani Scott sa isipan na siyang napangisi. Inalalayan niya na si Teresa pababa ng sasakyan. Bahagyang nahihilo pero excited. Maging si Scott pero ayaw niyang ipakita. Sa loob ng opisina, maliwanag ang ilaw at malamig ang aircon. Umupo si Teresa sa isang silya at masiyang pinaglalaruan ng ballpen. Ang saya pala kapag biglaan ng kasal. Pero masaya ako dahil hindi ako ikakasal sa iba. Ooh, wow! Tinaas pa ni Teresa ang kanyang mga kamay. You're enjoying this way too much. Kasi hindi ikaw ay kakasal para sa pera. Sagot ni Teresa. Hindi na sumagot si Scott na siyang may tinawagan sa kanyang cellphone. Hello. Yes, emergency. We need a civil officiant. Now. Wow, sabi ni Teresa na nakikinig sa usapan. Ang seryoso mo bigla. Someone has to be. Maya-maya ay dumating ang officiant makalipas ang ilang minuto, nagulat sa nalaman mula kay Scott pero wala ring nagawa. So, you want to get married tonight? Yes, masiglang sagot ni Teresa. She's drunk. Pabulong na sabi ni Scott. Ma'am, are you aware of what marriage is? Yes po, sagot ni Teresa. Lifetime contract. Walang return, walang exchange. And you agree? I do. Ibinigay ng officiant ang mga papeles na siyang dapat pirmahan. Read it carefully. Pero hindi na nakinig si Teresa dahil excited siyang pumirma. Pagkatapos ay si Scott na napapailing. Napailing ang officiant at nagsimula na ito. Ilang beses niya pang tinanong si Teresa kung sigurado ba ito. Hindi naman tumanggi. Do you have rings? Napanguso si Teresa. Imaginary, pwede? Tahimik naman na hinubad ni Scott ang singsing niyang suot at isinuot sa daliri ni Teresa. Ang ganda. Bulong ni Teresa. Isinuot din niya ang singsing kay Scott. You may now kiss the bride. Natigilan si Scott. Kahit nais na nais niyang mahalikan si Teresa pero hindi sa ganoong paraan. Oh, wait. You may now kiss the bride. Nanigas si Scott. Oh, wait. Pero mabilis si Teresa. Hinila niya ang kwelyo ni Scott at hinalikan siya sa labi. Deal seated. Wala ka nang kawala sa akin. Kailangan mo na akong panindigan kasi asawa mo na ako. Masiyang sabi ni Teresa. Namula si Scott, napapikit at napabuntong hininga. Damn you, woman. But I'm your wife now. Pangaasar ni Teresa. Pagkatapos ay lumabas sila ng opisina na may hawak na papeles, legal papers. Stress si Scott habang si Teresa naman masaya at walang kamalay-malay sa kanyang ginawa. Okay na, masiyang sabi ni Teresa. Tapos na. Napapikit si Scott habang hawak ang sentido. You're going to kill me. Basta asawa mo na ako kaya wala ka nang magagawa. Pangaasar ni Teresa na kinabuntong hininga na lamang ni Scott. Tahimik na nagmaneho si Scott habang si Teresa naman ay nakasandal sa may bintana ng sasakyan. Sinusulyapan siya ni Scott paminsan-minsan.
Good night, husband. Bulong ni Teresa bago tuluyang mawala ng malay. Good night, wife. Maya-maya pa ay nakauwi na sila sa kondo ni Scott. Inaakay ni Scott si Teresa na halos buhatin na niya sa sobrang kalasingan. Teresa, konti na lang. Please, lakad ka ng maayos. Napatawa si Teresa, lasing na. Nagpapabigat talaga siya kay Scott. Naglalakad naman ako. Ikaw lang tong OA. Nagpapabigat ka talaga. Napahagikik si Teresa at yumakap sa leeg ni Scott. Kasi sobrang comfortable sa'yo. Bulong ni Teresa, sabay dikit palalaw sa braso ni Scott. Napabuntong hininga si Scott. Pilit na binubuksan ang pinto ng kondo habang hawak-hawak pa rin sa Teresa sa isang braso. Okay, we're home. Sit down, slowly. Wow! Sabi ni Teresa habang pumapasok at umiikot ang tingin. Ang linis. Bango. Very you. Please don't touch anything. Too late. Sagot ni Teresa sabay hawak sa throw pillow at niyakap dito. Tinanggal ni Scott ang sapatos ni Teresa saka ang sarili niya. Nang tumayo siya ulit, nadatnan niyang si Teresa ay nakatayo sa gitna ng sala, nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Namumungay ang mga mata ni Teresa. Awang ang namamasang labi. Scott? Umangat ang kilay ni Scott sa pagtataka. What now? Ngumiti si Teresa. Ang gwapo mo pala. Napahinto si Scott. Ha? I mean, sabay lapit ni Teresa kay Scott na may kakaibang ngiti. matangkad ka, maputi, mayaman, clean look. Very husband material. Napahagikik si Teresa pagkatapos. Natigilan naman si Scott na namula. Stop. Agad na sabi ni Scott. You're drunk. Pero imbes na tumigil si Teresa, ay mas lalong lumapit pa siya. Halos magdikit na ang mukha nila. Napalunok naman si Scott at napakagat labi. Sayang lang. Sayang ano? Gwapo ka sana. Bulong ni Teresa. Kaso, inis na inis ako sa'yo. Napakurap si Scott. Excuse me? Napasimangot si Teresa. Lagi kang magaling kapag nasa business meeting tayo. Palagi kang tama. Pinupuri ka ng lahat at naiinis ako dun. Naiinis ako sa'yo. Sabay turo ni Teresa sa dibdib ni Scott na napailing. That's the first time someone complained about that. Because people don't say the truth. Biglang sigaw ni Teresa sa kanatawa. Pero ako, I say the truth. Umupo si Teresa sa couch, napapanguso siya. Lihim namang natutuwa si Scott. Okay, you need water. No water. Mabilis sa sagot ni Teresa at sinamaan ng tingin si Scott. Stay. Teresa. Hinila ni Teresa ang kamay ni Scott, dahilan para mapaupo rin ito sa tabi niya. Sandali lang. Malambing na pakiusap ni Teresa. Promise, hindi ako magsusuka. Hindi ako naniniwala. Ngumuso si Teresa at umiling-iling. Parang batang ayaw pagbigyan. Hindi ka naniniwala kasi hindi mo naman ako ganong kilala. Sabi ni Teresa, nakangiti pa rin. Asawa ko? Napatigil si Scott. Huwag mo akong tawagin ganyan. Bakit? Hindi ba pwedeng? Tumagilid ang ulo ni Teresa, naglalambing ang tingin. Asawa ko? Napabuntong hininga si Scott, pilit pinapakalma ang sarili. Napasingap si Scott at bahagyang umatras, pero hinawakan ni Teresa ang manggas ng suot niya. Don't move, sabi ni Teresa, mas malambing ang tono. Please? Saglit na nagkatinginan ng dalawa, si Scott ang unang umiwas ng tingin. Stop, please. Okay, I'll stop after this. Biglang kumantong si Teresa kay Scott. Namilog ang mata ni Scott. Teresa! Napahawak si Scott sa gilid ng couch, nagugulat. What are you doing? Napahagikik lamang si Teresa at mas lalong yumakap kay Scott. Umangat ang mukha ni Teresa, halos magkadikit ang ilong nila ni Scott. Nilunok naman ni Scott ang laway. Ramdam niya ang init ng presensya ni Teresa. Ang pabango, ang hininga nitong may halong tawa. Napailing si Scott, pero hindi niya siya tinulak.
Sa halip, inilapag niya ang kamay sa likod ng couch, malayo sa bewang ni Teresa. Pinaglaruan naman ni Teresa ang kwintas na suot ni Scott. Asawa, bakit ka namumula? I'm not. Liar. Cute. Teresa, tomorrow, you'll regret this. Hindi na sumagot si Teresa. Masumanda lamang siya kay Scott habang hinahaplos ang dibdib nito. Napapakagat-labi naman si Scott sa ginagawa ni Teresa. Good night, asawa ko. Hanggang sa maramdaman ni Scott na tuluyan ang nakatulog si Teresa. Nang maramdaman ni Scott yon ay marahan niyang binuhat si Teresa papunta sa kwarto at maingat na inilapag sa kama. Pinagkatitigan niya rin ang mukha ni Teresa. Napangiti si Scott at marahang hinalikan si Teresa sa noo. Good night, asawa ko. Inayos ni Scott ang pagkakahiga ni Teresa. Kinumutan niya rin ito. Bahagyang gumalaw si Teresa at nagsalita. Scott? Natigilan si Scott nang yakapin ni Teresa ang kanyang leeg, kaya magkalapit ang kanilang muka. Dahil doon nakita ni Scott ang kagandahan ng babaeng minamahal niya. Napangiti si Scott at marahang inalis ang buhok na tumatakip sa mukha ni Teresa. Stay. Napangiti si Scott at maingat na tumabi kay Teresa na agad siyang niyakap. Kinabukasan, mabigat ang pakiramdam ni Teresa. Masakit ang kanyang ulo habang dahan-dahan na napapatayo. Aray. Dahan-dahang idinilat ni Teresa ang mga mata niya. Agad na napapikit ulit nang salubungin siya ng liwanag. What the? Mahinang bulong ni Teresa habang hinahawakan ng sentido. Umungol si Teresa at pilit na umupo. Doon niya napansin na kakaiba, may kung anong malamig at mabigat na bagay sa kaliwang daliri niya. Napakunot ang noo ni Teresa. Ha? Itinaas niya ang kamay at doon nanlaki ang mga mata niya nang makita ang isang singsing. Ha? Ha? Biglang napabangon si Teresa sa kama. Nagising ang kanyang diwa. Nalalaki ang mga mata, hindi pa rin makapaniwala. Ano to? Bakit may singsing ako? Napalingon si Teresa sa paligid at alam niyang hindi niya yon kwarto. Okay, calm down. Bulong ni Teresa sa sarili. Baka prank? Oo, prank. Huminga si Teresa ng malalim hanggang sa bigla siyang mapatigil dahil may bahagyang gumalaw sa tabi niya. Kaya dahan-dahan siyang lumingon at nanlaki ang mga mata niya nang makita si Scott na nakahiga sa tabi niya. Nakatagilid, mahimbing ang tulog. Gusot ng buhok, bahagyang nakabukas ang labi, parang walang kaalam-alam na ilang segundo na lang ay sisigawan siya. No! Isang malakas na sigaw ang sumunod. Ano tong kabaliwan na to? Ah! Gumising ka! Gumising ka! Nagulat si Scott, halos mahulog sa kama. Oh, what? Bumangon si Scott agad, gulat na gulat. Napatingin siya kay Teresa na nanlilisik ang mga mata. Teresa, bakit ka sumisigaw? Bakit kasama kita sa kama? Anong ginawa mo sa akin? Walang yaka? Sunod-sunod ang sigaw ni Teresa. Wait! Calm down! Hindi na siya pinatapos ni Teresa dahil bigla siya nitong sinuntok sa balikat. Aray! Uy! At isang suntok pa hanggang sa magsunod-sunod. Teresa, stop! Hayop ka! Sigaw ni Teresa habang sunod-sunod ang suntok. Anong ginawa mo sa akin? Pilit namang hinaharangan ni Scott ang kanyang sarili. You stop punching me for 5 seconds? Sasapakin talaga kita! Hindi na nakapigil si Scott at sinabi niya na ang totoo. You're married to me. Tumigil ang kamao ni Teresa sa ere. Nanlaki lalong kanyang mga mata. Ano? Hinihingal si Scott na napapailig na tiningnan si Teresa. We're married. Pagak na natawa si Teresa. Nice joke. Gago. Teresa, look at your hand. Tumingin ulit si Teresa sa singsing niya. Ayaw niyang paniwalaan pero may pruweba. No. Kinasal tayong dalawa kagabi. Civil wedding. No. Napailing-iling si Teresa. Hindi niya matanggap. You signed the papers. Hindi ako pumirma. Napabuntong hininga si Scott. Alam niyang ganun ang magiging reaksyon ni Teresa pero wala siyang magagawa at nangyari na. Lasing ako! Exactly. Biglang bumuhos ang galit ni Teresa. Nagtiimbagang siya. Masamang tiningnan si Scott. Susi naman tala mo ko?
o mga tangkilay ni Scott. What? No! Then bakit mo ko pinakasalan? Because you asked me to. Natahimik si Teresa. Pilit niyang inaalalang nangyari kagabi pero sumasakit lamang ang kanyang ulo. I asked you. What? To marry you. Hindi totoo yan. Giit ni Teresa. You flirted with me. Impossible. You kissed me. Biglang tumayo si Teresa, hawak ang ulo. Stop! Naglalakad siya pabalik-balik. Okay. This is just a nightmare. I'll wake up any second. Teresa. Shut up muna! Sigaw ni Teresa. Huminga siya ng malalim. I want this annulled. Tumingin si Scott sa kanya. Hindi man lang apektado. Lihim pa ngang natutuwa. It doesn't work like that. I don't care. Tiningnan siya ni Scott ng seryosong muka. I don't accept this. Maraing sabi ni Teresa. Nalulumo. Hindi pa rin siya makapaniwala. I want out. Fine. Mabilis na sagot ni Scott. I can leave. Nagulat si Teresa. What? I'll give you space. I'll move out if you want. Huh? I married you to protect you, not to trap you. Ikaw mismo nag-aya sa akin at ginawa ko lang nais mo. Dahil ayaw mong maikasal sa lalaking ipapakasal sa'yo. Hindi makapagsalita si Teresa na bahagyang napaiwas ng tingin. In denial siyang aminin ng katotohanan na siyang may pakana ng kasal. Kung ayaw mong makita muna ako, aalis ako. Aalis ako saglit para may masmasan ka. Pero imbes na makinig, biglang umiral ang gutom ni Teresa. Wait. What? You're not leaving. You just said, nagugutom ako. Napakunot ang noo ni Scott. What? Pagak na natawa si Scott, hindi makapaniwala. Napanguso naman si Teresa. Masama ang ugali ko pag gutom. Napailing si Scott. Kagat ang labi dahil natutuwa siya sa asawa. You just punched me 5 times. 6. Sabay bilang ni Teresa sa daliri. So, breakfast? At ngumiti si Teresa ng malambing na siyang ikinailing ni Scott dahil alam niyang talo siya kay Teresa. Asawa mo ako kaya... Pa-baby na sabi ni Teresa. Pakainin mo ako. Napapuntong hininga si Scott. Fine. Pero pagkatapos nito, we talk. Later. Sabay balik sa kama ni Teresa. Food first, hubby. Your wife is hungry. Napahawak na lamang si Scott sa huli habang nakatingin kay Teresa na nakangiting nakatingin sa kanya. Damn. Mabuti na lang ako at kasama kagabi. Hindi ko matatanggap kung seba siya kinasal. Bumaba na si Scott para magluto ng pagkain ni Teresa. May ngiti si Scott sa labi dahil pangarap niya lamang gawin yon dati. Ngayon ay nangyayari na. Susulitin niya muna na kasama si Teresa, saka na niya iisipin ang mangyayari. Amoy pritong bawang at bagong saing na kanin ang bumungad kay Teresa nang pumasok siya sa kusina. Medyo masakit pa rin ang ulo niya pero sapat na ang amoy ng pagkain para kahit papano'y gumaan ang pakiramdam niya. Nakasandal siya sa pintuan, nakakross sa mga braso at tahimik na pinagmamasdan ng lalaking abala sa harap ng kalan. Si Scott na nakatali ang manggas ng polo, seryosong mukha habang nagluluto. Husband material ka pala. Napahinto sandali si Scott pero hindi lumingon. Good morning din. Hindi ka naman nagulat. Dagdag ni Teresa, sabay lapit pa ng konti. So sanay ka na talagang may babaeng nakatitig sa'yo habang nagluluto ka? Napangiti si Teresa ng bahagya. Iniligay niya ang siko sa counter at iniyoko ang ulo. Mas tiningnan si Scott na seryoso pa rin. Okay, I'll be honest, sabi ni Teresa. Ang hot pala ng lalaking marunong magluto. Napapikit si Scott saglit, saka napailing. Ang aga-aga, wife. Natigilan si Teresa, napakagat-labi habang mabilis ang tibok ng puso. Hindi siya sanay na tawaging wife, pero may kung anong saya siyang naramdaman. Inilapag ni Scott ang spatula at lumingon sa kanya. Sit, you're in the way. Ayaw, pabirong sagot ni Teresa. Gusto kong panoorin ka. Teresa. Scott, ginaya ni Teresa ang tono ni Scott. Relax, asawa mo naman ako. Inirapan siya ni Scott bago bumalik sa pagluluto. Don't use that card.
Why? Valid naman. Lumapit si Teresa sa likod ni Scott. Hindi dumidikit pero sapat ang lapit para maramdaman ni Scott ang presensya niya. So, anong niluluto mo? Tanong ni Teresa, halos pabulong. Scrambled eggs, garlic rice, coffee. Tumango si Teresa at tinitigan si Scott mula ulo hanggang paa. Napapakagat labi si Teresa lalo na nang tumingin siya sa labi ni Scott at napansin niyo ni Scott. Why are you looking at me like that? Agad nagkunwari sa Teresa. Like what? Like you're planning something. Maybe I am. Sagot ni Teresa sabay ngiti. Maybe I'm planning to steal a kiss. Tumigil si Scott sa ginagawa. Mas lumapit naman si Teresa. In fairness, sabi ni Teresa, mas mahina ang boses. Gwapo ka talaga pag nakafocus. Napapuntong hininga si Scott. Hindi na pinansin si Teresa na pinanonood pa din siya sa pagluluto. Minsan na mangungulit ito at maraming sinasabi. Inilapag ni Scott ang plato sa mesa at itinulak ito palapit kay Teresa. Sit, eat, please. Umupo si Teresa. Kumuha siya ng isang subo ng itlog at napapikit. Okay, sabi ni Teresa matapos nguyain. Masarap? You're welcome. Pwede ka na pakasalan, dagdag ni Teresa. Napangisi si Scott. Already done. Napatawa si Teresa, muntik pang mabilaukan. Tahimik lamang silang kumain na dalawa pero inaasikaso ni Scott si Teresa na napapatitig kay Scott dahil hindi siya sanay sa ganon. Si Scott naman masayang masaya deep inside. Pagkatapos kumain, tumayo si Teresa ng tuwid, nakakross sa mga braso at hinarap si Scott na kasalukuyang nagliligpit pa rin ng mga pinggan. Okay, tapos ng pagkain, let's talk. Hindi naman lumilingon si Scott. We've been talking since you woke up. No, hindi pa natin napag-uusapan ang dapat. Huminto sa kilo si Scott. Dahan-dahan niyang nilapag ang baso, saka humarap kay Teresa. Kalmado lang ang mukha ni Scott. Which is? This marriage. I want it annulled. Walang gulat sa mukha ni Scott. Parang inaasahan na niya. Of course you do. Hindi ka ba may kipagtalo? Dapat nag-a-agree ka? Why would I? Ikaw ang nagyaya. Naglakad si Teresa palapit. Halos magdikit ang mga mukha nila. So kasalanan ko lahat? Tanong ni Teresa, may halong pangaasar at inis. Ako na naman? Kalmado pa rin si Scott, kahit masama ng tingin ni Teresa sa kanya. Kahit na anong gawin mo, ikasal ka sa akin. At hindi tayo pwede na lang magpaanal. Umiikot ang mga mata ni Teresa bago siya biglang humawak sa kwelyo ng polo ni Scott at hinila ito, sapat para mapalapit ang katawan nila. Makinig ka sa akin. Hindi ko kayang harapin ang pamilya ko ng ganito. Sigurado akong magagalit sila sa akin kapag nalaman nilang nagpakasal ako. Bahagyang napailing si Scott pero hindi inalis ang kamay ni Teresa. Hindi ka haharap sa kanila ng mag-isa. Napakunot ang noon ni Teresa. Ha? If you want this annulled, we do it the right way. But before that, bahagyang yumuko si Teresa para magpantay ang mata nila. We face your family. Hindi nakaimik si Teresa dahil mabilis ang kabog ng puso niya habang nakikipagtitigan kay Scott. Asawa mo ko, kaya harapin ko ang pamilya mo. At kahit gusto mo agad ng annulment, hanggat hindi ako pipirma, hindi ka makakatakas sa akin. Kaya harapin mo ang ginawa mo, wife. Ngumisi si Scott ang nangaasar para tumalim naman ang tingin ni Teresa. Hinawakan naman ni Scott ang chin ni Teresa. Huwag ka na magalit. Gwapo't mayaman naman ang asawa mo. Kaya-kaya kong ibigay lahat sa'yo. Kaya kitang buhayin, kaya wala kang dapat ipag-alala. Be a good wife. Hindi na nakaimik si Teresa lalo na nang haplusin ni Scott ang kanyang pisngi bago iniwanang nakatulala. Ramdam niya ang init ng kanyang mga pisngi. Hindi niya na alam ang nararamdaman. Naiinis siya pero may parteng natutuwa. Lumipas sa mga linggo at nanatiling magkasama si Teresa at Scott sa kondo. Madalas silang magbangayan na dalawa pero palaging kalmado si Scott kaya naiinis si Teresa kasi hindi man lang magawang mainis o magalit ni Scott. Idagdag pang
Inaalagaan, inaasikaso at pinagsisilbihan siya ni Scott kaya minsan natatahimik si Teresa dahil sa magandang trato ni Scott sa kanya. At dahil doon, nalilito na siya sa kanyang nararamdaman. Hanggang sa dumating ang araw na kinakailangan na nilang harapin ang pamilya ni Teresa. Naroon pa rin ang bahagyang kaba sa dibdib ni Teresa habang magkahawak ang kamay nila ni Scott papasok sa bahay ng kanyang mga magulang. Pilit niyang kinakalma ang sarili. Kahit sa loob-loob niya ay gusto na niyang umatras at tumakbo palayo. Kung pwede lang sanang burahin ang lahat ng nangyari. Ang kasal, ang magulong gabi. At ang lalaki ngayon ay may kung anong ngiti sa labi ay matagal na niyang ginawa. Huminto sila sa sala. Narinig nila ang yabag ng paa mula sa kusina bago lumabas ang mommy niya na si Mrs. Alvarez. May hawak pang tuwalya sa balikat. "Teresa, anak! Tumating ka pala?" Masiyang batay ng ginang, pero naputol yon ang mapansin ng lalaking katabi ni Teresa. Unti-unti nanlaki ang mga mata nito. "Scott?" Naniga si Teresa. Good morning po, tita. Magalang na bati ni Scott, may kasamang ngiti. Bahagya pa siyang yumuko bilang paggalang. "Aha?" Napalunok si Teresa. "Ma'am, kilala mo siya?" Hindi agad nakasagot ang ina niya. Sa halip, napangiti ito. "Of course! Kilala ko si Scott. Anak, matagal na siyang kaibigan ng daddy mo. Madalas yan dito dati." Lumingon si Teresa kay Scott na nakakunot ang noo. Anong ibig sabihin niya? Nakibit balikat si Scott, pero halata ang pilyong kislap sa mga mata. Surprise? Bago pa makapagsalita si Teresa, lumabas naman ang daddy niya na si Mr. Alvarez. May hawak na dyaryo. Huminto rin ito sa paglalakad nang makita si Scott. Scott! Aba, ikaw pala yan! Masiglang sambit ng ama ni Teresa. Ang tagal mo nang hindi dumadalaw ah! Napailing si Teresa. Dad? Pati ikaw? Kilala siya? Tumawang ama niya. Oo naman anak, si Scott ang anak ng kumpare ko. Magkasama pa nga kami sa isang project years ago. Parang gusto nang himatayin si Teresa sa naririnig. Lahat ng plano niyang ipawalang bisang kasal, biglang parang nawalan ng saysay. Lalong-lalo na nang makita niyang masayang-masayang mga magulang niya nang makita si Scott. Mom, Dad, pilit na singit ni Teresa, halatang aligaga. May sasabihin po sana ako. Wait lang anak, putol ng mommy niya, sabay tingin kay Scott. Magkape ka muna, mukhang pagod ka sa biyahe. Opo tita, pero okay lang po kahit mamaya. Sagot ni Scott, sabay sulyap kay Teresa na para bang sinasadya talagang asarin siya. Napabuntong hininga si Teresa. Hindi, kailangan ko talagang sabihin. Teresa, ano yon? Huminga si Teresa ng malalim sabay tingin kay Scott at sa kanyang mga magulang. Si Scott po, asawa ko. Napatigil lahat. Nakatitig lang ang mga magulang niya sa kanilang dalawa. Si Teresa, halos hindi makatingin sa kanila sa sobrang hiya at kaba. Samantalang si Scott, kalmado lang. Pagkatapos ng ilang segundo, biglang napangiti ang mami niya. Asawa? Tumawa ang daddy niya. Kaya pala, magkahawak pa kayo ng kamay. Sandali lang! Halos mapasigaw si Teresa. Hindi po ganun. Congratulations! Masayang sambit ng mami niya, sabay lapit kay Scott. Alam mo ba, matagal na namin inaasahan to. Napatigil si Teresa. Ha? Oo. Sabat ng daddy niya. Nung bata pa kayo, lagi kayong magkasama. Ikaw pa nga ang unang crush ni Teresa noon, di ba Scott? Halos mabulunan si Teresa. Hindi niya maalala ang bagay na yon. Hindi niya maalala na magkababata sila ni Scott. Dad! Napangiti ng lalo si Scott, halatang aliw na aliw. Secret lang po sana yun, tito. Pero mukhang lumabas na. Scott! Inis na bulong ni Teresa habang kinukurot ng tagiliran nito. Aray! Mahina ngunit maarteng daing ni Scott. Ganito pala trato ng asawa ko. Lumingon agad ang mami niya. Ay, tingnan mo yan! Sweet na kayo! Hindi po kami sweet. Depensa ni Teresa, pero huli na. Nakita na ng mga magulang niya ang pamumula na pisngi niya. Anak, masaya kami kung sino man ang piliin mo. At mas lalo na kung si Scott. Kilala namin ang ugali niya.
Mabuting lalaki yan. Mom, Mahinang tawag ni Scott pero bigla siyang inakbayan ni Scott. I promise po. Aalagaan ko si Teresa. Mabilis na tinapik ni Teresa ang kamay ni Scott. Huwag ka nga umarte. Pero imbes na mainis, mas lalo pang ngumiti si Scott. Bakit? Totoo naman. Napailing ang daddy ni Teresa na tatawa. Mukhang hindi ka na makakatakas, anak. Lumingon si Teresa kay Scott, seryosong tingin. Hindi pa to tapos. Yumuko si Scott at bumulong. Hindi ako kahit saan mo pa ako dalhin. Pero maganda ka, wife. Dahil hindi ka talaga makakatakas sa akin. Kagaya ng sinabi ng daddy mo. Naiinis man, may kung anong kiliti sa dibdib ni Teresa na hindi niya maipaliwanag. Nagpatuloy ang kanilang usapan. Dahil doon bumalik sa alaala ni Teresa ang kabataan niya kung saan may batang lalaki siyang nagustuhan noon dahil kapitbahay nila pero umalis sa mga ito kaya nagkahiwalay silang dalawa ng batang lalaki. Hindi akalain ni Teresa na si Scott yon, lalo na't hindi pa rin siya makapaniwala na tanggap na kanyang mga magulang si Scott. Months later, magkasama pa rin sina Teresa at Scott sa isang kondo at kung may isang salitang pwedeng maglarawan sa araw-araw ni Teresa, yun ay inis. Inis sa presensya ni Scott. Inis ang ngiti nito tuwing umaga. At inis sa ideyang kailangan pa rin nilang magpanggap bilang masayang mag-asawa. Samantalang si Teresa ay laging may nakasimangot na muka. Si Scott naman ay tuwang-tuwa. Parang enjoy na enjoy sa bawat segundo ng setup nila. Isang tanghali, tahimik ang kondo. Nakaupo si Scott sa sala, seryosong seryoso habang nakatitig sa laptop screen niya. May suot siyang simpleng puting shirt. Nakataas ang manggas hanggang siko at bahagyang magulo ang buhok. Nakakunot ang noon niya, halatang may tinatapos na trabaho. Hanggang sa malakas na bumukas ang pinto. Napalingon si Scott agad. Agad niyang nakitang napasimangot na mukha ng asawa. Oh, napaangat ang ulo ni Scott. Easy. Hindi kita sinisingil ng renta, wife. Pumasok si Teresa, may dalang maraming shopping bags. Naka-black sleeveless top siya, fitted jeans. Tinanggal niya ang sunglasses niya at basta na lang binagsak ang mga bag sa sofa. Napatingin si Scott sa mga bag, saka sa kanya. Let me guess. Sabay sara ni Scott sa laptop. Stress ka? Tumaas ang kilay ni Teresa. Wow, ang talino mo. Tumayo si Scott at lumapit ng bahagya. Gumastos ka na naman. Correction! Nakangiting sagot ni Teresa. Gumastos ako gamit ang card mo. Huminto si Scott. Tinitigan niya si Teresa. Walang galit, walang gulat. Sa halip, isang maliit na ngiti lang ang lumitaw sa labi niya. Okay, sabi ni Scott. Napakunot ang noo ni Teresa. Okay? Oo. Tango ni Scott. Okay. Ano na yun? Hindi mo man lang itatanong kung magkanong nawaldas ko? Hindi na. Bakit? Namumungay ang mga matang tiningnan ni Scott si Teresa. Because I trust you. Napairap si Teresa. Huwag mo akong bulahin. Hindi sumagot si Scott. Lumapit lang siya dahan-dahan. You look happy. Sabi ni Scott nang makitang nakangiti si Teresa habang binubuksan ang mga paper bag. Dapat lang. Deserve ko to. I agree, wife. Natigilan si Teresa. Ha? Ngumiti si Scott. After everything you've been through? Oo. Deserve mo, wife. Sandaling natahimik si Teresa. Hindi niya inaasahan yon. Lahat ng gusto niya nakukuha niya. Wala siyang nagagastos dahil pera ni Scott laging gamit niya at wala namang reklamo si Scott doon dahil mas natutuwa pa siyang naibibigay ang lahat ng gusto ni Teresa. Masaya siyang nakikitang masaya si Teresa. Scott, mahinang tawag ni Teresa para mapatingin agad si Scott. Yes, asawa. Napahirap si Teresa. Huwag mo akong tawagin ganyan. Pero kasal tayo. Sa papel lang. Still counts. Lumapit pa si Scott hanggang isang hakbang na lang ang pagitan nila. Naamoy ni Teresa ang kolonya. Umatras ka, utos ni Teresa. And if I don't? Tinulak niya si Scott sa dibdib. Hindi malakas, pero sapat para makuha ni Scott ang kanyang mga kamay at tinitigan siya. You really enjoying this, ano? Singhal ni Teresa, matalim ang tingin. Bahagyang tumawa si Scott, aliw na aliw. Medyo.
Tumalikod na si Teresa. Inisa-isang buksa ng mga shopping bag. May mga damit, sapatos, accessories. Lahat mamahalin. Kinuha niyang isang dress at itinaas. Bagay ito sa akin, sabi ni Teresa. Bagay lahat sa'yo. Malambing na sagot ni Scott. Umirap si Teresa. Tumigil ka nga. I'm just stating facts. Tahimik silang dalawa sandali. Si Teresa abala sa mga binili niya. Si Scott naman nakasandal sa sofa at pinagmamasdan si Teresa. Napangiti siya habang masayang nilalabas ni Teresa ang mga binili. Naroon si Teresa sa harap ng salamin kinabukasan. Inaayos ang buhok niya habang sinusubukang pakalmahin ang sarili dahil pupunta siya sa opisina ni Scott. Hindi para makipag-away, hindi para mag-eskandalo dahil nais niya lang pumunta. Pagdating niya sa building, mas mabilis ang tibok ng puso niya habang naglalakad papunta sa opisina ni Scott. Bitbit niya ang maliit na bag. Pagbukas pa lang ng pinto, bumungad agad sa kanya ang tanawin na hindi niya inaasahan na agad niyang kinainisan. Nakatayo si Scott malapit sa desk niya. May kausap na babae. Maganda, mahabang buhok, maayos ang bihis, at halatang komportable sa paraan ng pagtawa niya habang kinakausap si Scott. Napahinto si Teresa sa may pintuan. Hindi niya alam kung ilang segundo siyang nakatayo roon, pero sapat na yon para maramdaman ng kirot sa dibdib at selos. And I think we can move the meeting to Friday, nakangiting sabi ng babae. Scott chuckled. Yeah, that works. I'll just check my schedule. Daramdaman ni Scott na uminit ang tenga niya. Huminga siya ng malalim saka naglakad papalapit. Hi, sabi ni Teresa. Sapat ang lakas para mapansin siya ng dalawa. Napalingon si Scott, kitang-kita sa mukha niyang gulat. Teresa? What are you doing here? Hindi sumagot si Teresa. Sa halip, ngumiti siya. Lumapit siya, umangat ng konti sa paa niya at hinalikan si Scott sa pisngi para matigilan si Scott. Good morning, hubby, sabi ni Teresa. Malambing pero may diin. Tahimik ang paligid sa loob ng ilang segundo. Naniga si Scott. Samantala, ang babae na patingin kay Teresa, halatang nagulat. Oh, I didn't know you were married, sabi ng babae. Pilit na ngumiti. Ngumiti rin si Teresa pero mas matamis. Yes, kasal kaming dalawa. At itinaas ni Teresa ang darili niyang may singsing para mas magulat ang babae. Ramdam naman ni Teresa ang kamay ni Scott sa likod niya. Parang hindi alam kung itutulak siya palayo o yayakapin. Pinili nitong ilagay ang kamay sa bewang niya. This is Teresa, my wife. Napalunok ang babae pero inayos ang sarili. Oh, nice to meet you. I'm sorry, putol ni Teresa, nananatiling nakangiti. We're actually in a bit of a rush. May usapan lang kami ni Scott. Right, hubby? Tumingin siya kay Scott, tinaasan ng kilay. Yeah. We were just about to talk. Sagot ni Scott. Nagpaalam ang babae. Halatang medyo ilang, saka lumabas ng opisina. Naiwan silang dalawa. Pagkasara ng pinto, agad bumitaw si Scott. Teresa, what was that? Tumalikod si Teresa, naglakad papunta sa sofa. Saka umupo na parang walang nangyari. What do you mean? You called me hubby. Sabi ni Scott, napapasandal sa desk niya. In front of my colleague. Bakit? Asawa naman kita ha. Natigilan si Scott, pigil ang ngiting lumabas sa kanyang labi. Dapat nagsabi ka sa akin na pupunta ka. Umirap si Teresa at tumayo, hinarap si Scott. Asawa mo ko kaya anytime pwede akong pumunta dito. Then what did you mean? So, ano ibig mong sabihin? Nabawal ako magselos? Nabawal akong pumunta dito? Or bawal ako ipaalala sa kanya na may asawa ka? Namungay ang mga mata ni Scott, natutuwa sa naging reaksyon ni Teresa. Teresa, sabi ni Scott, mas malambing ang boses. She's just a coworker. Umirap si Teresa, inis na inis pa rin. Then bakit ako naiinis? Balik ni Teresa. Bakit parang ang saya niyo mag-usap? Bakit parang ang comfortable niya sa'yo? Because we were together. And that's it. Lumapit si Teresa, huminto sa harap ni Scott. Hindi mo ba naisip ko anong mararamdaman ko? Kahit konti?
Tumingin si Scott sa kanya, mas seryoso na. Sorry, I should have told you. Hindi lang yon. Gusto ko lang maramdaman na sigurado ka sa akin. Na hindi ako madaling palitan. Na kapag may lumapit sa'yo, alam nila kung saan sila lulugar. Natahimik si Scott. Hindi niya akalain na maririnig niya mga salitang yon mula kay Teresa. Hinatak ni Scott ang bewang ni Teresa na nagulat nang mapaupo siya sa kandungan ni Scott. Namumungay ang mga mata ni Scott habang mabilis naman ang tibok ng puso ni Teresa habang magkatitigan silang dalawa. Wala kang dapat ikabahala. Dahil ikaw lang naman kahit na anong mangyari. Ikaw lang babae ko at walang iba. Don't be jealous. At hinalikan ni Scott si Teresa sa noo na hindi na nakapagsalita. Kinabukasan, pumunta si Teresa sa kanyang kondo dahil kailangan niyang makapag-isip-isip. Nasa sala si Teresa, nakaupo sa sahig, nakasandal sa sofa, hanggang sa may kumatok. Napapikit si Teresa bago tumayo. Pagbukas ng pinto, bumungad si Delia, nakasuot ng oversized hoodie, nakatsinelas, may dalang paper bag ng takeout at 2 bote ng soft drinks. Wow! Sabi ni Delia habang sinusuri si Teresa mula ulo hanggang paa. Mukha kang iniwan ng asawa. Pumasok ka na nga. Iritableng sagot ni Teresa. Pumasok si Delia, inilapag ang dala sa mesa at agad umupo sa sofa. Okay, start talking. Napabuntong hininga si Teresa. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Umangat naman ang kilay ni Delia. Try mo sa pinakaayaw mo. Tahimik si Teresa sandali bago nagsimula. Si Scott. Napangiti si Delia, yung ngiting alam na may chismis na paparating. The husband. Sinamaan siya ng tingin ni Teresa. Don't call him that. Ngumisi si Delia tuwang-tuwa. Pero kasal kayo. Sa papel. Mabilis sa sagot ni Teresa. Tumaas ang kilay ni Delia. Pero... Walang sagot agad si Teresa, inikot na lang ang mug sa kamay niya. Teresa, nakikinig ako. Huminga si Teresa ng malalim. Hindi ko siya maintindihan. Pagkat na natawa si Delia. Welcome to marriage! Hindi to biro. Galit ako sa kanya. Dapat galit ako. Pero bakit? Tumingala si Teresa kay Delia, halatang nalilito. Bakit hindi na sapat yun? Natahimik si Delia. Inabot niya ang pagkain at binuksan, pero hindi kumain. Anong ibig mong sabihin? Dati, lahat ng ginagawa niya nakakairita. Ngiti niya, boses niya, presensya niya. Gusto ko siyang itulak palayo. Ngayon, kapag wala siya, parang may kulang. Umiling si Delia. Kaya nga ako naguguluhan. Sumandal si Delia. Okay, question. Anong ginawa niya? Wala. Yun nga ang problema. Explain. Hindi siya umaalis. Kahit tinutulak ko, kahit sinisigawan ko, kahit ginagastos ko pera niya sa harap niya. Napatawa si Teresa ng mahina. Hindi siya nagagalit. Red flag! O green flag? Kontra ni Teresa. Ewan. Tinitigan siya ni Delia. You're defending him. Hindi. Mabilis na sagot ni Teresa. Ina-analyze ko lang. Girl! Umiling si Delia. That's step 1. Napapikit si Teresa. Huwag mo ko asarin. Hindi ako nangaasar. Concern lang ako. Tumayo si Teresa at naglakad papunta sa bintana. Sinabi niya sa akin na hindi aksidente ang kasal. Naniga si Delia. Hindi makapaniwala kasi hindi niya alam yon. What? Planado raw. Dahil gusto kong makatakas sa arranged marriage. Wait, ikaw ang nag-alok? Oo. Nung una hindi ko maalala kasi lasing ako. Hanggang sa naalala ko, na-stuck na ako sa kasal na to. Pabulong na sagot ni Teresa. Lumapit si Delia. Anong nararamdaman mo ngayon? Matagal bago sumagot si Teresa. Safe. At galit ako sa sarili ko dahil dun. Bakit galit? Because I never planned to feel that way about him. Delia crossed her arms. Do you like him?
Agad umiling si Teresa. Hindi. Sure? Hindi. Pero Pero iba nang nararamdaman ko kapag magkasama kaming dalawa. Masaya na ako kapag kasama siya. Kapag wala siya, hinahanap-hanap ko. tinitigan siya ni Delia. Gusto mo na siya pero in denial ka lamang sa sarili mo. Natigilan si Teresa, hindi siya nakaimik dahil totoong sinabi ni Delia pero ayaw niyang aminin sa sarili. Makalipas ang ilang linggo, sa bawat araw na lumilipas, iba na talagang nararamdaman ni Teresa kay Scott. Hindi na puro inis ang nararamdaman niya tuwing naroon si Scott. Kaya naman umiwas si Teresa kay Scott na siyang napansin ni Scott pero nirespeto niya si Teresa kahit nais niyang tanungin anong problema. Hanggang sa dumating ang araw na ayaw ni Scott. Malamig ang conference room. Nasa gitna sila ng mahabang mesa at sa ibabaw nila ay isang folder. Nandoon ang mga papel na magtatapos sa lahat. Ang annulment papers. Naupo si Teresa sa isang dulo ng mesa. Diretsong likod, nakakross sa mga braso, pero nanginginig ang dulo ng mga daliri niya. Sa tapat niya naman ay si Scott na sobrang tahimik at seryoso kaya hindi makatingin si Teresa. Pwede na po kayong pumirma. Sabi ng abogado. Tumango si Scott. Dahan-dahan niyang kinuha ang ballpen. Napatingin si Teresa sa kamay niya na nanginginig ng bahagya. Doon siya biglang nakaramdam ng kirot sa dibdib. Parang may humihila sa kanya na huwag pumirma. Teresa! Tawag ng abogado. Napatingin si Teresa. Yes. Inilapit ang folder kay Teresa. Nakabukas na sa pahinang kailangan niyang pirmahan. Sigurado ka na ba? Hindi siya tumingin kay Teresa habang sinasabi yon. Diretso lang ang tingin niya sa papel. Napalunok si Teresa. Oo. Hindi mo na gustong pag-isipan pa? Paninigurado ni Scott. Humigpit ang hawak ni Teresa sa gilid ng mesa. Scott, yun naman talagang plano, diba? Napatango si Scott. Masakit man at ayaw niya pero pinirmahan niya na rin. Nang makita ni Teresa yon, ay pumirma na rin siya kahit kumikirot ang puso niya. Tahimik ang abogado habang inaayos sa mga dokumento. I-update na lang po namin kayo sa proseso. Congratulations. Napatigil ang abogado. Good luck po sa inyong dalawa. Tumayo si Scott agad. Salamat. Tumayo rin si Teresa pero mabagal. Lumabas sila ng conference room ng magkasunod. Hindi man lang nag-uusap o nagtitinginan hanggang sa makarating sila sa hallway. Doon lang tumigil ang paa ni Scott. Teresa. Huminto si Teresa pero hindi agad humarap. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Scott. Huminga si Teresa ng malalim bago tumingin. Ano pa ba? Sandali lang. Tumango si Teresa kahit hindi niya alam kung bakit. Lumapit sila sa gilid ng hallway malapit sa malaking bintana. Salamat. Para saan? Sa tiwalang binigay mo sa akin. Kahit panandalian lang. Hindi ako nagtiwala. Wala lang akong choice nun. Ngumiti si Scott pero mapait. Ganun pa rin yun para sa akin. Tahimik sila sandali. Hindi ka galit? Tanong ni Teresa. Hindi niya napigilan. Umiling si Scott. Hindi. Hindi ka nasaktan? Napangiti si Scott pero may kirot sa mga mata. Nasaktan. Pero hindi kita sisisihan. Bakit? Nanginginig ang boses ni Teresa. Dahil hindi mo naman kasalanan kung hindi mo ko kayang piliin at mahalin. At hindi ko ipipilit yon. Naninikip ang dibdib ni Teresa habang nakatingin kay Scott na namumungay ang mga mata. Anong gagawin mo ngayon? Tanong ni Teresa para lang may masabi. Mabalik sa dati. Focus na naman sa trabaho. Hindi ka ba manghihinayang? Tumingin si Scott kay Teresa. Nagkatitigan silang dalawa habang mabilis ang tibok ng puso. Hindi. Dahil kahit sandali, naging asawa kita. At masaya ako dahil nagkaroon tayo ng masasayang alaala. Kahit papano. Salamat. Mahinang sabi ni Teresa. Tumango si Scott. Paalam. Paalam. Sagot ni Teresa. Naglakad na si Scott palayo pero napahinto siya nang tawagin ni Teresa. Scott. Lumingon si Scott.
Sandaling nagtagpo ang mga mata nila at kapang ngumiti sa isa't isa. Mag-ingat ka. Tumango si Scott at tuluyan siyang umalis. Naiwan si Teresa sa hallway na tuluyan na naglanda sa mga luha na kanina niya pa pinipigilan. Kinagabihan, tahimik ang kwarto ni Teresa nang umuwi siya sa mansyon ng kanyang mga kaibigan. Nakaupo siya sa kama, yakap ang unan, nakaluhod ang mga tuhod sa dibdib. Hindi niya maalala kung pang ilang oras na siyang gising. Hindi niya rin alam kung ilang beses na siyang umiyak. Tanga-tanga mo. Mahal mo siya pero nakipag-anal ka pa rin. Pabulong na sabi sa sarili ni Teresa. Naalala na naman ni Teresa ang mga masasayang alaala nila ni Scott habang umiiyak siya. Akala mo ba giginawa ka? Mahinang tanong ni Teresa sa sarili niya habang tumutulo ang luha. Ito ba yung gusto mo? Humiga siya patagilid, humarap sa pader at doon na tuluyang bumigay. Umiyak siya, buong gabi siyang nasasaktan. Kinabukasan, mabigat ang katawan ni Teresa. Namumugto ang mga mata niya. Namamanhid ang ulo. Kakabangon lang niya mula sa kama nang may marinig siyang boses sa labas ng kwarto. Ma'am, good morning po. Huminto si Teresa, napakunot ang noon niya. May bisita? Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Nakasuot lang ng oversized shirt at tsinelas. Huminto siya sa may hagdan, sapat lang para masilip ang sala. At doon nanlaki ang mga mata niya dahil nakita niya si Scott. Nakatayo siya sa gitna ng sala, naka-polo shirt na kulay light blue. Maayos ang buhok, mukhang fresh, pero seryosong muka. May hawak siyang bouquet ng bulaklak. Kausap niya ang mga magulang ni Teresa. Napasandal si Teresa sa pader, biglang kinabahan. Scott? Bulong ni Teresa. Scott! Sabi ng mama ni Teresa, maingat ang tono. Nagulat kami sa pagbisita mo. Opo. Pasensya na po kung biglaan. Umupo ka. Mukhang may seryoso kang sasabihin. Tumango si Scott at umupo. Inilapag niya ang bulaklak sa mesa. Hindi pa niya inaabot kahit kanino. Diretso na po ako. Alam ko pong hindi magandang nangyari sa pagitan namin ni Teresa. Napakagat si Teresa sa labi niya habang nakikinig. Ang kasal po namin ay nagsimula sa pagpapanggap. Peke po yun. Hindi dahil wala akong nararamdaman, kundi dahil yun lang ang paraan para maprotektahan siya nun. At ilayo sa nais niyong ipakasal siya sa ibang lalaki. Nanlaki ang mata ng ina ni Teresa. Kinuwento naman ni Scott ang lahat. Kung paano siya inaya ni Teresa na magpakasal habang laseng at pumayag si Scott dahil gusto niya rin yon at mahal niya si Teresa kaya gagawin niya lahat. Akala ko po, pagkatapos nun matatapos na pero hindi. Napatingin ang ina ni Teresa sa kanya. Dahil? Huminga ng malalim si Scott. Dahil matagal ko na pong mahal ang anak niyo. Natigilan si Teresa, bumili sa gabog ng puso. Mahal ko po si Teresa bago pa ang lahat. Bagong kasal. Mahal ko po siya kahit ayaw niya sa akin. Kahit tinutulak niya ako palayo. Kahit ginagastos niya ang pera ko sa harap ko para lang asarin ako. Napatawa ng bahagya ng una si Teresa pero agad ding naging seryoso. Hindi ko siya pinilit at hindi ko po siya pipilitin. Kung ganon, bakit ka nandito? Tumayo si Scott, kinuha niya ang bulaklak. Dahil ngayon, hindi na po ako nagpapanggap. Lumunok si Scott. Inihingi ko po ang paintulot niyo. Hindi bilang naging asawa niya, kundi bilang lalaking seryosong manlilikaw. Napaupong ina ni Teresa. Alam ba to ni Teresa? Umiling si Scott. Hindi pa po. Handa ka bang tanggapin na baka hindi ka piliin ang anak namin? Opo. Pero hindi po ibig sabihin nun, titigil na po ako. Tumingin ang nanay ni Teresa sa asawa niya, saka bumalik kay Scott. Kung mahal mo talaga ang anak namin, kailangan mo tanggapin kung anong desisyon niya. Tumango si Scott. Opo. Pero, kung handa kang manindigan, handa po. Putol ni Scott. Matagal na. Hindi na napigilan ni Teresa ang sarili niya. Scott. Lahat na palingon. Nakatayo siya sa hagdan. Nanginginig, namumugto ang mga mata. Halatang umiyak magdamag. Teresa! Anak!
Bumaba siya ng hagdan. Bakit? Nanginginig ang boses ni Teresa habang nakatingin kay Scott. Bakit mo to ginagawa? Tumingin si Scott sa kanya nang mangiti sa labi. Nalayo ko nang magsinungaling. Lalo na sa'yo. Pero tapos na tayo. Mahinang sabi ni Teresa. Oo, pero hindi tapos ang nararamdaman ko. Napapikit si Teresa. Hindi mo ako dapat mahalin. Hindi kita minahal dahil dapat. Minahal kita dahil ikaw ang nais kong makasama sa future. Lumapit ang ina ni Teresa at tinawakan ang kamay ng anak. Anak, desisyon mo to. Tumango si Teresa. Umiiyak na naman. Tumingin siya kay Scott. Pagkatapos, dahan-dahang inabot ni Scott ang bulaklak kay Teresa. Kahit bilang kaibigan muna, tatanggapin ko. Basta hayaan mo ko mahalin ka. Sabi ni Scott. Tinitigan ni Teresa ang bulaklak, tapos si Scott, tapos sa mga magulang niya, at kinuha niya ang bulaklak. Oh! Biglang sabi ng ina niya. Tumikim. Iiwan muna namin kayo. Napatingin si Teresa. Teresa, mag-usap kayong dalawa. Napatingin si Scott. Parang gustong magsalita pero pinigilan niya ang sarili niya. Scott! Sabi ng ama ni Teresa bago tumayo. Isa lang sasabihin ko. Tumango si Scott. Kung masasaktan mo ang anak ko, hindi po. Agad na sagot ni Scott. Walang pag-aalinlangan. Hindi ko po siya sasaktan. Tumango ang ama ni Teresa at hinila na siya ng asawa papunta sa kusina. Pero bago tuluyang pumasok, lumingon pa siya kay Teresa. Anak, huwag kang magmadali. Pero huwag ka rin magsinungaling sa sarili mo. Nang maisara ang pinto ng kusina, naiwan sina Teresa at Scott sa sala. Tahimik si Teresa. Umupo siya sa dulo ng sofa. Ipinatong niya ang bouquet sa kandungan niya. Si Scott naman nakatayo pa rin. Pwede ba akong umupo? Tanong ni Scott parang nahihiya bigla. Hindi siya sinagot agad ni Teresa. Tinaasan lang niya ng kilay si Scott, saka tumingin sa bakanting upuan sa kabilang dulo ng sofa. Kung gusto mo, sabi ni Teresa. Napangiti si Scott ng bahagya. Noted. Sabi ni Scott habang umuupo. May distansya pa rin sa pagitan nila. Hindi masyadong malapit, hindi rin sobrang malayo. Tumingin si Teresa sa kanya, seryoso na naman. So, ano na ngayon? Huminga ng malalim si Scott. Gusto ko magsimula ulit tayo. Pero wala nang pagpapanggap. Gusto kong totoo na. Napatingin si Teresa sa sahig. Sige, anong totoo? Tumahimik si Scott saglit. Kinakabahan siya lalo na't seryoso si Teresa. Namungay ang mga mata ni Scott. Mahal kita, Teresa. Matagal na. Panahong naiinis ka pa sa akin pero natakot akong umamin dahil baka layuan mo ko. Pero nikasal tayong dalawa, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Umawang ang labi ni Teresa. Kung mahal mo ko, bakit ka pumirma sa kontrata? Ngumiti si Scott. Dahil gusto kong totoo. Gusto kong magsimula ulit tayo ng maayos. Gusto kong alam mong mahal kita. Hindi dahil lang kinasal tayo. Kaya ako nandito ka sa maniligaw ko sa'yo. Kahit na ayaw mo. Gagawin ko ang lahat para lang makuha ka ulit. Hindi na nakaimik si Teresa na namumulang napaiwas ng tingin. Pero pinakinggan ang sunod na sinasabi ni Scott. May kilig na nararamdaman si Teresa dahil mahal din siya ng lalaking mahal niya. Isang taon nang lumipas na hindi sumuko si Scott sa panliligaw. Consistent siya. Araw-araw pinatunayan niyang sarili niya sa maliliit na bagay. Pagsundo kapag pagod si Teresa, tahimik na pakikinig kapag ayaw nitong magsalita. Lahat ng gusto ni Teresa, binibigay niya. Hindi dahil hinihingi, kundi dahil alam niya. Slowly, nagiging malambot si Teresa. Maging ang mga magulang ni Teresa ay niligawan ni Scott at support naman ng mga ito. Naipakilala na rin ni Scott si Teresa sa kanyang angkan na gustong-gusto si Teresa para sa kanya. Sa isang taong panliligaw ni Scott, nakita ni Teresa lahat ng efforts nito kaya naman dumating ang araw na sasagutin niya na si Scott dahil handa at sigurado na siya at alam niya sa sarili niyang mahal na mahal niya si Scott. Nasa isang beach sila. Nakatayo si Teresa sa may rail, hawak ang wine glass. Pilit pinapakalmang sarili kahit hindi niya maintindihan kung bakit kinakabahan siya. Hindi ka pa rin sanay sa ganitong setup?
Tanong ni Scott habang papalapit. May dalang 2 plato ng pagkain. Hindi sanay. Hindi pa rin ako makapaniwala. Napatawa si Scott. Date lang to. Date? Sino nagsabing date to? You showed up. That's already a yes. Sagot ni Scott sabay abot ng plato. Kain ka muna. Baka magalit ka na naman sa akin kapag gutom ka. Wow, assumption agad. Umupo si Teresa sa upuan sa gilid. And don't act like you don't enjoy it kapag galit ako. Sandaling tumigil si Scott saka ngumiti. Actually, nakaka-enjoy nga. Umangat ang kilay ni Teresa. Ano? I said nakaka-enjoy nga. Ulit ni Scott. Diretsong tingin kay Teresa. Lalo na noon. Anong noon? Kumunot ang noon ni Teresa. Nang bago lahat to. Yung tuwing nakikita tayo sa business meetings. Napasinghap si Teresa. Oh, please. Lahat ng meetings natin nauuwi sa pagtatalo. You always question my decisions. Because I wanted to hear you argue. Sagot ni Scott nang walang alinlangan. Excuse me? Every time na nagkagalit ka, ang passionate mo. Ang talas ng utak mo. Ang tapang mo magsalita. Natutuwa ako. Amin ni Scott. Kahit mukhang gusto mo na akong sakalin. Pero masayang-masaya pa rin ako. Scott! Gulat na sigaw ni Teresa. You're telling me you enjoyed annoying me? Yeah. Nakangiting sagot ni Scott. Sumimangot naman si Teresa. Napaka-toxic mo. Masaya kasi akong nakikita kang naiinis sa akin. Tahimik si Teresa sandali, saka uminom ng wine. So all those times, sinasadya mo? Hindi lahat. Pero may times na oo. Kasi kapag inis ka, gumaganda ka lalo. Namula si Teresa pero pilit niyang itinago. Baliw ka talaga, bulong niya. Lumapit si Scott at sumandal sa rail katabi niya. Alam mo na kung kailan kita unang napansin? Huwag mo nang ituloy, sabi ni Teresa at umirap. Nang binara mo ako nung unang meeting natin. Ikaw lang nakita na may mali ako sa proposal. Patuloy ni Scott. Lahat sila tahimik. Ikaw lang tumayo. Trabaho ko yun. Ngumiti si Scott. Doon nagsimula. Napatahimik si Teresa. So binabantayan mo ko? Oo. Sinigurado kong walang lalaking nagbabalak agawin ka. Kaya inaharangan ko agad sila. Stalker ka ba? Mabilis na tanong ni Teresa. Protector mo. Sagot agad ni Scott. From what? From people who wanted to control you. From that arranged marriage. Huminang boses ni Scott. Alam ko lahat. Nanlaki ang mata ni Teresa. Alam mo? Matagal na. Kaya anong gabing yun? Huwag mo sabihing planado mo lahat? Hindi ko planado na ikaw ang mag-aalok. Pero handa ako kung sakaling mangyari. Meaning kahit lasing ka, kahit hindi mo maalala, I made sure na ligtas ka. Kaya hindi ka ba nagtataka kung bakit pumayag akong samahat ka ng gabing yun? Tumayo si Teresa. Nagsisink in na sa kanyang utak lahat. Hindi siya makapaniwala, pero deep inside, nagpapasalamat siya na si Scott ang kasama niya nung gabing yun. Dahil kung hindi, baka iba na ang kanyang pinakasalan. So ginamit mo talaga yung kahinaan ko? Hindi. Ginamit ko yung pagkakataon para sundin yung gusto mo. You wanted out. You asked me. Nanahimik si Teresa. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Mahal na mahal kita, Teresa. Noon pa. Kahit galit ka. Kahit tinatarayan mo ako sa meetings. Kahit gusto mo akong patayin sa tingin. Napatawa si Teresa sa gitna ng luha. Ang gago mo. Tatanggapin ko lahat ng sasabihin mo sa akin. Pero hindi ako titigil na ligawan ka. Hanggang maging asawa kita. Sabi ni Scott, dahan-dahang lumapit. Tumingin si Teresa sa kanya. Paano kung sabihin kong galit pa rin ako? Tatanggapin ko. Paano kung ayokong patawarin ka? Maghihintay ako. Lumapit si Teresa kay Scott hanggang sa magpantay ang kanilang mga tingin na namumungay. Hinawakan ni Teresa ang pisngi ni Scott at hinaplos. Dumampi naman ang malamig na hangin sa kanilang katawan. Sinasagot na kita. Hindi mo na kailangang maghintay.
Natigilan si Scott, nanlaki ang mga mata hanggang sa lumandas ang luha at niyakap si Teresa. I'm so happy. Pangako na hindi kita bibiguin. Hindi ako magbabago. Mas mamahalin pa kita lalo. 4 na taon ang lumipas, at kung dati ay puno ng bangayan at kalituhan ng relasyon ni na Teresa at Scott, ngayon ay puno na ito ng katahimikan at saya. Kasal na sila, hindi dahil sa plano, hindi dahil sa pagtaka sa isang arranged marriage, kundi dahil pinili nila ang isa't isa araw-araw. Sa bawat umaga, nagigising si Teresa sa boses ni Scott na kausap ang sarili habang nagbabasa ng emails. Dati kinaiinisan niyang lalaking yon. Ngayon ayun na ang tunog ng tahanan para sa kanya. Si Scott naman, sanay na sa prangkang bibig ni Teresa, pero mas mahal na niya ito ngayon. Their marriage isn't perfect, pero it's honest. May arguments pa rin, pero mas maraming tawanan. May busy days, pero laging may uuwi ang yakap. Sa bawat business win, magkatabi sila. Sa bawat pagkatalo, magkahawa kamay. Minsan kapag tinatanong si Teresa kung nagsisisi ba siya, ngumingiti lang si Scott. Dahil ang lalaking minsang inis na inis siya, ay siya ring lalaking pinili niyang mahalin habang buhay. At si Scott, tahimik na nagpapasalamat dahil kasal na hindi inaasahan noon, nauwi sa pagmamahalang sigurado. Maagang maaga pa lang pero gising na si Teresa dahil inis na inis siya. "Scott!" Sigaw ni Teresa mula sa kusina. "Scott Antonio! Kung hindi ka lalabas dyan, ngayon din." Ano na naman? Lumabas si Scott. Gusto tambuhok at suot pang pantulog. Good morning to you, my pregnant wife. "Don't my pregnant wife me!" Singhal ni Teresa sabay bagsak ng sandok sa countertop. "Bakit walang asukal?" Meron na. Andyan lang. "Wala!" Putol ni Teresa. "Kanina ko pa hinahanap. Gusto ko ng taho. Gusto ko ng matamis. Ngayon na!" Napatingin si Scott sa ref, sa cabinet saka sa mesa. Teresa. "Ano?" Nakapamayawang na tanong ni Teresa. I might have used it last night sa coffee ko. Nanlisik ang mga mata ni Teresa. "Ginamit mo ang asukal." Oo, pero... "Alam mo bang anong oras ko gusto ng taho?" Sigaw ni Teresa. 5:17 a.m. Nakaramdam ng takot si Scott sa asawa pero natutuwa siya. Wife. "Don't wife me!" Turo ni Teresa kay Scott. 4 years tayong kasal, pero ngayon ko lang naisip na baka maling desisyon ko. Napaigtad si Scott. Grabe ka naman. "Grabe ka rin!" Balik ni Teresa. "Simula nung nalaman kong buntis ako, parang wala ka nang ginawang tama." Hindi I drive you to work. I attend checkups. I cook. "You overcook!" Sigaw ni Teresa. "Lahat sunog!" Para lang siguradong luto. "Pati pasensya ko! Sunog na!" Hinawakan ni Teresa ang tiyan niya. Huminga ng malalim. "Ay, wait. Nasusuka ako." Agad lumapit si Scott. Okay ka lang? "Lumayo ka!" Sabi ni Teresa pero mahina na. "Naamoy ko yung pabango mo. Ang baho." I'll change. Mabilis sa sagot ni Scott, tumakbo papasok ng kwarto para magpalit. Saka bumalik ito. Wala na. Tiningnan siya ni Teresa. May luha-luhang mata. Bakit kasing hirap mong malin ngayon? Napabuntong hininga si Scott. Saka dahan-dahang ngumiti. Because you're pregnant. And I'm your favorite punching bag. Hindi napigilan ni Teresa ang tumawa. Sandali lang bago muling nagseryoso. "I hate you." I know. Gusto mo bang magpabili ako ng taho? Kahit saan. Kahit maghanap pa ako sa kabilang city. Tumahimik si Teresa saka umupo. "May arnibal. Extra." Ngumiti si Scott. With sago? "Marami." Okay, wife. Maya-maya pa'y kumalma na si Teresa nang makuha niya ang kanyang gusto. At sanay na si Scott dahil buntis ang asawa, kaya paiba-ibang emosyon. Nasa kotse na sila, tahimik, habang nagdadrive si Scott. Si Teresa naman nakasandal sa upuan, yakap ang tiyan. "Sorry," biglang sabi ni Teresa. Napatingin si Scott saglit. Para saan?
Kanina, alam kong OA ako. Hindi ka OA. Sinabi ng OB na magiging emosyonal ako. Pero hindi ko alam na magiging demonyo pala ako. Cute na demonyo. Sinamaan siya ng tingin ni Teresa. Ulitin mo yan. Cute na demonyo. Bigla siyang napangiti, tapos biglang umiyak. Hindi ko alam kung magiging mabuting nanay ako. Agad huminto si Scott sa gilid ng kalsada. Hey, tingnan mo ko. Umiiyak si Teresa, parang nanginginig ang labi. Paano kung magkamali ako? Paano kung masungit ako sa anak natin? Mana sa'yo. Biro ni Scott, tapos naging seryoso. And that's okay. Kasi marunong kang magmahal. Kahit galit ka, nagmamahal ka pa rin. Hirap akong kontrolin yung emosyon ko. Sabi ni Teresa. Kanina gusto kitang sapakin. Expected. Pero hindi mo ginawa. Gusto ko pa rin. Dagdag ni Teresa. Ngumiti si Scott at tinawakan ng kamay niya, inilagay sa dibdib niya. Nararamdaman mo yan? Kabog ng puso ko? Tumango si Teresa. Every beat para sa'yo. Para sa baby natin. Kahit sigawan mo ko araw-araw, pipiliin pa rin kita. Tahimik si Teresa sandali, saka huminga ng malalim. Alam mo bang ikaw ang pinaka-annoying na asawa sa mundo? At ikaw ang pinakamaarte na buntis. Nagkatitigan sila sa kasabay natawa. Scott, Mahinang sabi ni Teresa. thank you sa pagtitiis. Hinalikan siya ni Scott sa kanya. Pinahid ni Teresa ang luha niya sa kangumiti. Paglabas ng baby natin, kwento natin kung paano nagsimula ang lahat. Yung nagising kang kasal na tayo? Oo. Tapos sasabihin ko sa kanya, anak, huwag ka matigas ang ulo. Kasi minsan, ang hindi inaasahan na pangyayari ang nagiging simula ng forever. Hinawakan ni Scott ang tiyan niya, marahang hinaplos. At sasabihin ko naman, mahal ka namin kahit inis na kami sa isa't isa. I love you, hubby. Malambing na sabi ni Teresa na sumandal sa dibdib ni Scott na napangiti. I love you, wife. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Sa huli, ang kwento ni na Teresa at Scott ay hindi nagsimula sa perpekto, kundi sa kaguluhan, galit at maling akala. Ngunit sa paglipas ng panahon, pinatunayan nilang ang pagmamahal ay hindi laging masaya. Minsan ito'y pagtitiis, pag-unawa, at pagpili sa isa't isa kahit mahirap. Itinuturo ng kwentong ito na hindi lahat ng magandang relasyon nagsisimula sa tamang paraan. Minsan, ang mga maling desisyon ay naging daan para sa tamang tao. Love is not just about feelings, but commitment, responsibility, and growth. At ang pagmamahalan ni na Teresa at Scott, kahit nagsimula sa hindi inaasahang pangyayari, naging masaya ni sila ngayon sa piling ng isa't isa. Si Scott